guys, in this video I will be talking about regenerative vapor cycle. Regenerative Rankine vapor cycle. Okay. So sa regenerative Rankine cycle, basically ang pinaka objective nito is to increase the efficiency, 'di ba? Parang yung reheat lang. Although dito hindi siya magre-reheat, ang gagawin niya lang is tataasan niya yung temperature nung pump, yung exit nung pump para konti na lang yung uh, energy na magagamit for the heat input. Okay? So, 'di ba usually yung normal is from here iinit na siya dito papuntang H5. So, medyo malamig talaga dito papuntang H5. Pero dito sa regenerative, ang gagawin niya is tinaasan niya yung temperature na nung exit ng pump para medyo mainit na siya bago pa siya pumasok sa boiler. So, magde-decrease yung QA, which will increase the efficiency kasi denominator yung QA. Kumbaga, binawasan mo yung input na kailangan pero same output. And paano niya ginagawa yun? Gumagamit sila usually ng open feed water heater at saka closed feed water heater. Ano yung open feed water heater? Para siyang heat exchanger. Dito sa open, pag sinabi mong open, nagmi-mix. Kukuha siya ng portion ng steam after the turbine. Tapos yung another portion is dediretso sa condenser. Okay, papalamigin niya para tumaas pa yung work ng turbine. And then, imimix niya. So, pag nagmix to, syempre, high temperature, low temperature, etong malamig is iinit, 'di ba? So, mas mataas yung temperature nitong paglabas sa H3. Okay, compared naman dito sa labas ng output ng pump 1. Okay? And then, ipapump niya ulit dun sa pressure ng boiler. So, medyo mainit na talaga yung nandito kumpara dito sa H2. So, mas less yung energy na input ni boiler. Okay? So, basically, ganun siya. Okay? Tapos, ang Q-in mo is H5 minus H4. Yung Q-out mo is magiging kung ano lang yung portion na dumaan sa condenser, H7 minus H1. Work ng turbine mo is dalawa. Okay? Kasi from H5, yung buo, okay, nahati siya bandang 6, yung iba pumunta dito, yung iba pumunta dyan, 'di ba? So from here buo pa siya. Okay? Tapos kaya H5 minus H6, pero yung bandang dito nahati na siya, may fraction na dumiretso, may fraction na pumunta dun sa open feed water heater. Okay? Kaya H6 minus H7 times yung fraction na pumunta doon. And then work ng pump dalawa, H2 minus H1. Okay? At saka H4 minus H3. Ayan. So, basically, ganyan siya. Fraction lang din kasi fraction lang naman yung dumaan dito. Okay? Ayan. So, pag closed feed water heater naman, sa open feed water heater, nagmi-mix yung steam tsaka water. Dito is, kumbaga, heat exchanger talaga to. Dadaan lang sa tubes yung saturated water. I mean, yung compressed liquid from the pump 1, dadaan lang sa tubes. Papainitan siya, hindi direct, kumbaga parang heat exchanger nga, palilibutan siya nitong steam. Okay? Tapos, hindi, kumbaga magkakaroon ng mixing chamber dito. Yung galing dito mapupunta doon, yung galing dito yung nag-condense, ipapump niya dito, sila magmi-mix, magiging H5. Okay, so same lang yung procedure. Okay, medyo mas komplikado lang to kasi may mixing chamber pa, hindi siya direktang nagmi-mix. Okay, and then eto rin example ng regenerative
Ito ay combination ng closed tsaka open. Ayan. Itong trap na to, ang ibig sabihin ng trap is yung na-condense na steam dito na pupunta. Ayan, saan na pupunta. And then, ayan, problem number 1 for regenerative. Let us solve. Lipat lang natin tong dalawang to sa open board. Okay. So, sa problem number 1, sabi niya, consider a steam power plant operating on the ideal regenerative, okay, Rankine cycle with one open feeder. Feed water heater. Steam enters the turbine at 15 MPa. Okay. Steam enters the turbine at 15 MPa and 600 degrees Celsius. And is condensed in the condenser at a pressure of 10 kPa. Okay. Some steam leaves the turbine at a pressure of 1.2 MPa and enters the open feed water heater. Determine the fraction of steam extracted from the turbine. Okay, hinahanap yung fraction ng steam na pumunta dun sa determine the fraction of steam extracted from the turbine, yes. And the thermal efficiency. Okay, so hinahanap yung nag-extract sa turbine. Okay. So, ang hahanapin, syempre hanapin muna natin yung mga enthalpies. Okay. Okay. Hanapin natin muna is H1. Okay. At state 1, syempre that is 10 kPa tsaka saturated water. Ang H1 natin dyan is equivalent to 191.83. Okay. And then, ang S1 natin dito is 0.6493. Okay. So, alam natin, at state 2, paano makuha yung H2 is basically, that is 1.2 MPa kasi yan yung pressure nung open feed water heater. At S1 is equals to S2. Okay? So, ang S1 equals to S2 natin ay 0.6493. Kung titignan natin sa table, yan ay papatak sa kung makikita natin sa table number 4, okay, ang meron lang na pressure dun ay 0 MPa at saka 2.5 MPa. Okay. So, nasa 1.2 MPa yung kailangan natin. Okay. 40 degrees, naglalaro sa 40 to 60 degrees yung 0.6493 kasi sa 40 is nasa 0.5725. Sa 2.5 ay 0.5715. Sa 60 naman ay 0.8312. Okay, sa 2.5 naman ay 0.8298. Kumbaga, yung kailangan natin is nasa gitna.
Okay? Di natin alam yung temperature nito. So, basically, ang gagawin muna natin is we get this one para meron tayong basihan sa 1.2. Okay? Pag nag-interpolate tayo dito, magiging 1.2 minus 0 over 2.5 minus 0 is equals to x minus ito and then ito. Ang magiging sagot natin dito ay 0.5720. Same here, pag nag-interpolate tayo, magiging 0.8305. Okay. So, meron na tayong paggagamitan nito para makuha natin yung enthalpy. So, basically, kailangan din nating hanapin kung anong temperature nito. Okay? Pag hinanap natin yung temperature niya, that is around 45.98. Ayan. Paano mahanap yung temperature? Siyempre, interpolate mo ito dun sa temperature. So, 45.98 yung lalabas. So, pag sa H naman tayo, so 0, 1.2, tsaka 2.5 MPa, 40, 45.98, tsaka 60. This is equivalent to 167.56, 167.25. This one is 251.12 and then 253.21. Okay. So, mag-interpolate tayo pag ganito. Ang sagot nito is 192.54. Paano interpolation nito? Based on sa temperature, ha? 45.98 minus 40 over 60 minus 40, and then ito x minus 167 over 251 minus, okay. And then dito rin sa baba, pag nag-interpolate tayo, ito ay magiging 192.95, 192.95, okay. And then interpolate tayo across the pressure if this one is 192.74. So nakuha na natin yung H2. So, meron na tayong H1. Lista natin dito sa taas. That is 191.83. Ang H2 natin is 192.74. Ayan. So, punta naman tayo sa H3. Sige, delete natin to para lumuwag. Sa H3, okay, alam natin ang H3 is at 1.2 MPa at saturated water. So, ang H3 natin is 798.65. Okay. So, kailangan natin ng S dito. S3 is equals to 2.2166 para makuha natin yung state number 4. Sa state number 4, okay, at state 4, 15 MPa tayo. At alam natin ay S3 is equals to S4, which is 2.2166. Okay. So, pag tinignan natin sa table number 4 at 15 MPa, sasakto siya sa 180 to 200 na range. 2.1178 yung entropy nito. Ito, entropy niya is 2.3104. Ang hinahanap natin ay 2.2166. Okay. Ang equivalent na H niya ay 770.50. At ang equivalent naman dito ay 858.2. So, ang H4 natin ay equivalent sa 815.49. Okay. So, meron na tayong H3, which is 798.65. Meron na tayong H4, which is 815.49. Okay, meron na tayong 1, 2, 3, 4. H5. Okay, ang H5 makukuha natin siya at state 5, 15 MPa and 600 degrees Celsius. So, ang H5 natin ay equivalent sa 3582.3. Ang S5 natin dyan ay 6.6776. Okay? Na equivalent din sa S6 at saka S7. Okay? Ayan. So, meron na tayong H5 that is equivalent to 3582.3. Okay. Paano naman natin kukunin yung
state number 6. Okay, sa state number 6, alam natin that is at 1.2 MPa at 6 tayo. Okay, at alam natin na ang S6 ay equivalent sa S5 na 6.6776. So, pag nakita natin yung table, okay, table number 3, papalo siya sa 215 to 220 na temperature, 6.676 point lang. 6.776. Okay, ang 215 ay 6.6672. Yung 220 ay 6.6918. Okay, ang kailangan natin ay 6.6776. Ang H na katumbas niyan ay 285.3.1 at saka 2,865.1. So, ang H6 na lalabas pag nag-interpolate tayo ay equivalent sa 2858.2. Okay. So, H6 is equals to 2858.2. Ayan. And then, H7, okay, paano naman natin makukuha yung state 7? Magbura muna tayo ng konti. Okay. Ganun din, ang H7, alam natin, ang S7 ay equivalent sa 6.6776. So, ipunta natin siya sa 10 kPa. Okay. So, S7 is 6.6776 is equals to 0.6493 plus X times 7.5009. Ayan. Ang X natin dito ay equivalent sa 0.8037. So, pag kinuha natin yung H7, that is 191.83 plus 0.8037, 2392.8. Ang H7 natin dito ay equivalent sa 2114.92. Okay. Meron na tayong H7 na 2114.92. So, basically, nakompleto natin yung enthalpy. So, anong gagawin natin next? Sasagot na tayo ng questions. Pag sinagot natin yung questions nito, sabi niya, determine the fraction of steam extracted from the turbine and the thermal efficiency of the cycle. So, ano daw yung steam na in-extract para pumunta sa open feed water heater? Okay. So, mag-energy balance tayo sa open feed water heater. This is Y. Okay. H6, Y is yung fraction na pumunta dun sa open feed water heater. And then, okay, this is 1 minus Y na H2. Okay. H2 and then ang kalalabasan niya is H3. 1H3. Okay, so energy balance lang. Lahat ng pumasok equal sa lahat ng lalabas. So, YH6 is equals to 1 minus Y. Ay, sorry. Mali. Lahat ng pumasok, energy in is equals to energy out. YH6 plus 1 minus Y H2 is equals to 1H3. Okay, so YH6 natin ay equivalent sa H6 2858.2 plus 1 minus Y H2 natin is 192.74 is equals to H3, 1 times H3 na 798.65. Okay. So, ang Y naman natin is ano daw yung steam na in-extract. Okay. From the turbine, no, yung inalis alpha X
compute natin 2858.2 plus 1 minus alpha x 192.74 equals 798.65. Okay. So, ang y natin dito ay 0.2273. Okay. So, basically, yan yung inalis dyan. Okay. So, 22.73% nandito sa open feed water heater. Yung the rest, okay, ay napunta yung 77.27% na napunta sa condenser. Okay. So, may sagot na tayo sa letter A. Yan yung sagot natin. Sa thermal efficiency naman, okay, solve natin yung thermal efficiency. Okay. So, ang thermal efficiency natin is work ng turbine minus work ng pump over QA. So, solve muna natin yung work ng turbine. Okay, H5 minus H6, okay, plus 1 minus Y times H6 minus H7. Yan. So, ang work ng turbine, H5 is equal sa 3582.3 minus 2858.2. Okay, plus 1 minus 0.2273 times H6 na 2858.2 minus H7 na 2114.92. Ayan. So, ang work ng turbine natin ay equivalent sa 1298.43. And then, yung work ng pump natin ay equivalent sa 1 minus Y. Okay. 1 minus Y H2 minus H1 plus H3, H4 minus H3. Ayan. So, basically, ang work ng pump natin is 1 minus 0.2273. Okay, bakit may 1 minus Y? Kasi sa pump na ito, yung 1 and 2, ang dumaloy lang dyan is yung natira dun sa in-extract, so yung 77%, diba? H2 is 192.74 minus H1 na 191.83 plus H4 na 815.49 minus H3 na 798.65. Okay, so ang work ng pump natin ay 1 minus 0.2273. 17.54. Okay. So, yan yung work ng pump. Yung QA naman natin ay equivalent sa H5 minus H4. H5 minus H4. So, basically, that is H5 is 3582.82.3 minus H4 na 815.49. So, ang QA natin ay 3582.3 minus 815.49. 2766.81. So, ang ang efficiency natin is work ng turbine 1298.43 minus work ng pump 17.54 over QA na 2766.81. 1298.43 minus 17.54. 2766.81. 46.81.
Okay. 46.29%. Ayan. So, that's it. Yan po yung sagot natin. Thank you very much for watching.